Ako po ay katulad din ninyo nang ako'y pumasok dito sa Saudi Arabia, 1983. Dala ko ang aking pananampalataya at ito ay mahal ko. Ibinulat sa amin ang magulang ko at ito ay pinagsikapan ng kapalan tabo ng aking pagkakaya. Ngunit dumating sa punto na noong 1989 nang marami ng katanungan sa aking isipan ang hindi kayang sagutin ng mga kapwa ko kasamahang Kristiyano, ako mismo, sarili ko, walang nagsama sa akin, ako mismo ang pumunta sa Islamic Center nung ako ay nasa buhay. Kasi, sino po sa inyo na nakapagbiyahe doon sa Gazin? Wala? Okay. O siya ang tagapaglikha. Marami po sa atin, ang mga karing may kalaman, maaaring narinig natin, pero wala tayong sapat na katibayan. Wala tayong sapat na kalaman para patunayan sa ating sarili, kaya naliligaw tayo. Mamaya po tatalakayin natin bakit tayo sinasabing mga ligaw lamang. Ang mga Kristiyano ay nangaligaw. Bakit naligaw? May nagligaw ba sa atin? Tatalakayin po natin yan. Ngayon, talakayin po natin ang pangalang Allah. So, ang Allah ay isang pangalan na sinabi mismo ng tagapaglikha sa kanyang mga naunang aklat at sa pinakahuling aklat na tinatawag na Quran. Si Prophet Moses alayhisalam, so kanya nawa ang kapayapaan, ang kanyang pong lingwahe ay tinatawag na Hebrew. At dito sila nanirahan sa Middle East. Si Prophet Jesus Christ, peace be upon him, ay ang kanyang lingwahe ay tinatawag na Aramaic. At dito rin sila nanirahan sa Middle East. Si Prophet Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na pinakahuling propeta ay pinadala sa mundong ito para tayo ikabay, itama ang mga maling paniniwala, siya po ang kanyang lingwahe ay Arabic. Kaya yung Hebrew, yung Aramaic at yung Arabic, yun po ay tinatawag na Semitic language, magkakapatid na lingwahe. Yun lamang po ang lingwaheng ginamit ng mga propeta at walang sino mang propeta na nagsalita ng Greek at sa Latin. Pero siya, wala siyang kailangan, hindi siya kinakailangan matulog. Hindi niya kinakailangan kumain. Hindi niya kinakailangan pumunta sa kubita. Hindi siya nagpapagod. At wala pang nakakita sa kanya. Kaya sinabi niya, Allahu Samad. Siya ay ganap. Walang kakulangan. Siya pa ang nagsusuporta sa atin. Lam yalid, walang yulad. So sabihin mo Muhammad, siya ay hindi naganap dahil hindi naman siya pinanganak. Paano natin sasabihin ang Diyos ay naganap? Mismo siya na nagsasabi, siya ay hindi nagkaroon ng anak dahil siya sa kanyang sarili, hindi naman siya. Tayo po bilang magulang, nagkaroon tayo ng anak. Bakit? Inanak tayo ng lolo natin. Di ba ba? So, lam yalid, walang yulad. Walang yakulahu kufuwan ahad. Walang anumang bagay na maihahalin tulad sa kanya. Sa anong bagay mo ihahalin tulad ng iyong sabi? Pinakamataas na angkas ng pagkakilala sa ating tagapaglikha na hindi kailanman ibigay na. Hindi nyo kilala. Matagal lang siya dahil nasa inyo. Sabi nila, alam mo yung simando niya, siya dahil na kasama ninyo. Dahil nakasalita ninyo, Allah ay sadya. Allah ay, nasa inyo siya. Diba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo Muslim. Diba? Okay. So, kilalanin po natin muna yung ating tagapaglikha. Gawa tayo ng gawa ng kabutihan, pero yung ating tagapaglikha, hindi muna natin kinikilala kung sino ang dapat natin sambahin. Dapat kilalanin muna natin siya para hindi mawala o hindi mabaliwala yung mga ginagawa. Okay, sabi nila, balik Islam. Bakit ano ba yung Islam? Balik. Hindi naman ikakot, balik. Mabalik Islam. Marami po niyan. So, natagagang po 30 years na hindi alam mo ang mga Islam. Napakadali po. Kumuha tayo ng dictionary o kaya ay YouTube natin, search natin sa Google, tingnan po natin ano ang Islam. Ang nakalagay po sa dictionary, Islam is submission to the will of God. So yung gumawa ng dictionary, hindi Muslim. Dahil kung ang gumawa ng dictionary Muslim, ang sasabihin niya ron, submission to the will of Allah. Pero ang ginamit niya, submission to the will of God, capital V. So sabihin na natin capital V, willing to God Almighty. So ano po ang Islam? Ang Islam pala ay submission to the will of God or submission to the will of Allah. So ano ang Islam? Ang Islam ay pananampalataya na ang
ay pagsuko at pagsuyo. Kung sino pa ang founder nito? May narinig ba kayo mula Apari hanggang Hulo sa atin na nagsabi, oh, dito sa Mindanao ako ang founder ng Islam. O dito sa Saudi Arabia ako ang founder ng Islam. Wala po tayong maririnig niyan. Dahil walang sino mang alipin o isang Muslim na mga nahas na sabihin niyang siyang founder ng Islam sa isang lugar. Hindi. Wala po kayong maririnig yan. Hindi katulad ng ibang pananampalataya, kanya-kanya pa-register sa Security and Exchange Commission, tapos siya ang founder. Hindi po. Ang Islam ay walang sino man na nag-i-claim na siya ang founder nito. Sapagkat sinabi mismo ni Allah sa Quran, sinabi niya, Inna dina indallahi Islam. Truly, the religion with Allah is Islam. So siya ang nagmamayari. Ang sinasamba naman niya ay hindi siguro yung tagapaglita natin. So, malang kasama na. Okay, 8, 2, 0, 6, 1, 1, 3, 7, 1, 6, 4, 5, 9, 0. Oh, sino po nanalo? Oh, Masya, Sheikh Dawood Borta po. Inshallah po ay Abu Muslim tayo. Muslim. Amen. Abu Muslimin. Borta po. Alhamdulillah. At sana po ay makinig po tayo ng mabuti. Inshallah ay makuha po natin ang aral ng mga sasabihin po ng aking kapatid si Sheikh Muslimin Borta. Good. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sirri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muli po, bumabati po kami ng Assalamualaikum sa lahat ng mga Muslim at magandang gabi po sa ating mga mahal na mga kababayan. Itinararangan ko po na kayo ay makasama namin po sa gabi ito at purihin po natin ang nag-isang Diyos na tunay at ganunin po pasalamatan natin ang ating mga sarili, ang inyong mga sarili sapagkat pinagbigyan po ninyo ang inyong mga inyong sarili na iwanan ang mga bagay na ginagawa po ninyo at kayo po ay dumalo dito sa ating pagtitipon na ito. Tunay na may mga nagsasabi, walang reliyon na makapagliligtas. Meron naman nagsasabi, basta gumawa ng kabutihan, sapat na yan, papasok ako sa paraiso at kawarin ako ng Diyos. Maniwala ka na lang na sa pangalan ni Jesus, ligtas ka na. Pero kailangan natin ng tamang information. Sapagkat kung wala tayong tamang information, basta tayo naniniwala lamang sa kahaka at naniwala tayo, wala tayong gawa, walang kabuluhan ng buhay. So mga kapatid, mga kababayan, inimbitahan po namin ang lahat na tayo po ay dumalo po sa gabing ito. May mga parabol tayo at may mga libre po tayo, mga pagkain natin, hapunan po natin. Inianda po namin ito dahil ayaw po namin kayong maabala na imbitahan namin po kayo din. Magluluto pa yung iba, hindi pa kumain. Kaya kami po ay nagdala na rin po nito para po hindi naman po kayo maabala sa inyong ginagawa. Tunay mga kabayan, tayo po ay pumunta dito sa Saudi Arabia sa kadahilan ng hindi po para maghanap ng reliyon. Hindi po reliyon ang ating purpose, ang ating dahilan kung bakit po tayo narito sa Saudi Arabia. Hindi po. Wala sa isip natin o hinagap ng tao, gagastos ng daan-daan. Hindi ba natin pag-usapan ng libo? Hundreds na lamang. Hindi gagastos ang isang Pilipino na Kristiyano para pumunta dito sa Saudi Arabia. Bakit? Isipin mo mga kabayan, sa paleta ko lang ng bangwat na sasamahan ang Muslim, wag na
stillness and twilight I stand before you, bowing, prostrating, I call Allahu, 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 my eyes see your beauty in the dawn's golden hues. My ears hear the thunder as it glorifies you. The rhythm of my heart beats the sound of your name. My breaths rise and fall with the tide of your praise. Allahu, Allahu, my soul knew and loved you before I was born, and without your mercy is lost and forlorn. Wherever I may wander down the pathways of life, my cry to you, oh my Lord, is guide me to light. Allahu, Allahu, through all fear and helplessness to you do I turn, for your breath of healing and peace do I yearn. For all that I have, my Lord, all that I am is from you, is for you, and to you will return. Hindi para maghanap ng reliyon. Pero napakaswerte ninyo. Bakit? Sapagkat dito po kayo napadpad sa Saudi Arabia. Sapagkat kung tayo po ay napadpad sa ibang lugar, na katulad ng Amerika o Europa, o sa anong lugar na hindi Muslim, meron din pong maghihikayat sa inyo, kababayan, or my friend, can I invite you for something that I want you to make you happy? Gusto kong maging masaya ka, imbitahin ka. So, minsan sasama ng tao, kung inimbitahan ng isang tao, halimbawa sa Amerika, what do you want? Do you want people? Gusto mo ng anak? Gusto mo ng babae? Puti? O isa? Itim? Makamundo ang kanilang sinusunod. Tayo, nakalimutan natin, tayo ay mga dating mga Muslim. Bakit ko sinabi?
Kung alam mo lang ang kwento ng patungkol sa ating bayang Pilipinas, ilang dekada na at ilang mga bansa o mga ibang mga namumuno sa mundo ito ang sumakot sa ating bayan. Bakit ko sinabi ko? Sapagkat ako ay nakatira sa bayan na kung saan unang itinayo o pangalawang itinayo ang pananampalatayang Kristyanismo sa aming bayan. Ang una pong kinistanize ng mga dumating na mga mananakop ng mga Kastila sa pamagitan ng kanilang kanyon at ng kanilang armas, na kapag hindi mo niyakap ang kanilang pananampalataya, ay pupubutan kayo ng liig, hindi ulo, liig, at papatay kayo. Kung hindi nyo yayakapin ang Kristyanismo. So, wag po natin pangunan ng sarili na mauna po ang ating galing mga kababayan. Kundi, limbangin po natin, sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, ay hindi makakabalik o makakapit sa kanyang Panginoon. Ito ay isang malaking paghamon sa ating mga kababayan. Kapag bakit? Nang dumating ang mga Kastila, ang una nila Christianize, na dapat unang lumakap sa pananampalataya isang magbalik Islam, ay ang mga waray-waray. Ang mga waray, na kung saan ito ang nag-guide sa mga Kastila na makarating sa Limasawa. Nilinlan ng mga Kastila, pinainom ng alak, pinasarap, hanggang sa pinasarap ang kanyang buhay sa pamamagitan ng alak at mga babae o mga pagkain. Ito ay nanunong hanggang sa magustulyahan niya ang pagsama sa mga Kastila. At Christianize ang ating mga kababayan, mga Muslim, noong unang kapanahonan. At pangalawa, dumating sila sa Cebu. At kung saan ang Cebu ay tinatawag itong Sugbo. Sapagkat hindi Cebu ang pangalan nito dati, Sugbo. Ibig sabihin, sapagkat dumating ang mga Kastila sa matiling araw na kung saan ang mga Muslim, kung naririnig nyo dito ang 5 times a day na panawagan sa pagdarasal, ito ang unang natatnan ng mga Kastila na kung saan ang mga Muslim ay nanawagan ng pagdarasal. Allahu Akbar. Alam nyo ba itong panawagan na ito? Kung maintindihan naman kung ang ibig sabihin ito, tunay na matagal na kayo susulat sa kanilang sa buhay sa Pilipinas. 2 buwan, 3 buwan bago tumating yung sulat. Ubus na yung luha mo. Ubus na yung luha mo bago mo malaman kung anong nangyayari sa mahal mo sa buhay. Minsan dumarating, kahit nalalaman, anong pinakita? Napakasakit Kuya Eddie. Di ba? Bakit hindi ka mag-isip? Mayaman tayo sa teknolohiya. May cellphone na. Meron na internet. Kaya ito'y bagay na kung saan hindi ka ba marunong magpasalamat sa iyong Panginoon? Bakit ay update mo at kagriban? Alin sa mga ginawa ko ang hindi nyo matanggap? Nung nilikha ko ang lalaki, na alam kong malungkot siya kung siya nag-isa, anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, ako subhanahu wa ta'ala, lahong nalibason lahong, wa antong libason lahong na. Ginawa ko ang lalaki, ginawa ko ang babae, bilang at bibigay ng kapayapaan sa iyong mga lalaki. Bakit? Kahit may kayamanan ka, lahat ng ganyan sa iyo, kung wala ang babae sa iyo, sabi, wala ang asawa, wala kwentang buhay. Tama hindi? Ganun din yung babae, kung wala ang lalaki, wala rin kwenta sa kanyang buhay. Kaya ginawa ko niya, pas magkala, bilang pagbibigay sa akin para hindi natin iwanan ang pagsamba sa isang Diyos sa tunay. Kaya sabi na ako, siguro ka. So, nandito tayo ngayon mga kapatid, mga kababayan sa Saudi Arabia. Anong kadahilan? Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos, na nag-isang Diyos sa tunay, si Allah, sa Hebreo, tinawag itong Elohim, sa Aramaic, sa panahon ni Christ, tinawag itong Allah, sa panahon ngayon, Arabic, tinawag na Allah, Elohim, Allah, Allah, isa ito. Yan yung katagawa, kaya na meron pang nagpipila sa Biblia, nung ibinako si Jesus, sumisingaw siya, Elo, sa Makani. Pero kung sumaran, hindi po si Jesus ang may pako. Dahil bakit? Ang isang mananampalataya kahit mamamatay, hindi niya isisipin ng Diyos, lalo na sa propeta. Pero doon sa Biblia,
pamilya, pinalabas na nagsisisi, Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po ganun ang isang tao. Si Jose Rizal, tama pa si Jose Rizal? Willing to die. Nung marinig siya, lumingon pa siya. I'm willing to die. Bakit? Para mailabas ang dumi ng simbahan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sino si Jose Rizal? Pangalawang tanong, sino ang makakasagot? Meron siya isang law. Ano ang tunay ng pangalan ni Jose Rizal? Ano po ang pangalan ni Jose Rizal? Dito sa Saudi Arabia, yung Pilipino, karpintero, pero engineer ang tingin nila. Dahil ang Pilipino yung matalino. Ito ang talent natin mga kabayan. Kaya huwag natin, ito ang pagkakataon natin, malaman natin ang katotohanan. Sino si Jose Rizal? Si Jose Rizal po, ang pangalan po niya ay si Mercado Sino? Protasio Ironda. Hindi po Jose Rizal. Sapagkat ang Jose Rizal, ito po ang pangalan ni Jose Rizal kung siya yumakap sa Islam. Sapagkat siya po'y naglakbay sa buong mundo at tumahan siya ng Egypt at nag-aral sa Malaysia, mga Muslim country. Nung siya yumakap sa Islam, ang pangalan niya ay Yusuf Rizal. Ibig sabihin ng Rizal, lihap o inutusan. Kaya po, Jose Rizal ang kanyang pangalan. Kaya hindi matanggap ng mga Kastila ang totoong buhay ng Jose Rizal. Kaya naman, dahil sila ang humahakap ng bayang Pilipinas, pinapalitan ang tunay na kwento ng buhay ng ating bayan ni Jose Rizal. So mga kapatid, mga kababayan, ito'y paalala sa atin. Mahabag kayo sa ating sarili. Ligtas natin ang ating sarili. Kaya iwan natin ang mga upuan kung sa kung bakit tunaran ang upuan ng aswaltya. Iligtas niyo ang inyong mga sarili mga mananampalataya. Saan? Sa apoy ng impyerno na kung saan ang panggato ay tawad ako. Iligtas niyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Ang ganda ng sinabi ng Diyos, iligtas mo muna yung sarili bago yung pamilya. Kasi bakit? Paano mo may iligtas ng pamilya kung ikaw mismo hindi mo alam ang pamamaraan? Sa pangalan ni Jesus, gaganda ang buhay mo. Amen! Ito ang ginagawa ko nung ako ay isang ganito rin ang gawain ko nung ako ay nung ako ay born again pa lamang. Nung ako ay isang mangaranan ng GI ng Jesus Lord. Sa Jesus Lord, kailangan memorize mo, susundin mo yung doktrinang lapitan doon. At ang pinakadulo, lahat ito. Lahat ng reliyon, ang pinakadulo ang teologiya. Ano ito? Malakias 3. Basahin mo yan. Anong ibig sabihin doon? Kailangan magbigay ka. Yan. Yan ang ginagawa namin. Magbigay ka. Yan mga kababayan. Ang tanong, masama ba yun? Hindi. Kahit ano mahal na rin talaga. Kaya nga ang kaiwan sa Islam. Sa Islam, hindi tayo ang hihingihan. Kayo ang bibigyan. Wow, Akbar. Kayo ang bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mayayaman, nakapaswerte nyo, nandito kayo sa gitna silangan, pinakapakan natin ay banal na lugar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kagbahan na ito ni umat ng Rasulan, anekudullah wa salim utagod. Tunay na kami ay nagpadala ng mga suko at propeta sa gitna silangan. Wala sa Pilipinas. Hindi totoong propeta o suko si Felix Manalo. Alam niyo ba kung ako nagigigay sa Misa? Ang itinuturo sa akin, si Manalo ay ano? Isang anghel. Hindi pwede yan. Ang anghel hindi nag-asawa, walang pagnanasa. Doon ka na naman mag-isip. At ang bawat propeta ay may kasulatan. Si Jesus Christ ay may tinatawag na Ebanghelyo o Injil. Si Moses ay may pagtulaw. Mas kilala sa tinatawag na Ten Commandments. At ganoon din si Propeta Muhammad ay meron Quran. Yung mga buwan ng propeta, si Ibolo, si Felix Manalo, ito ay mga buwan ng propeta. Bakit hindi tayo umising sa natutuhan ng mga kababayan? Hindi ka ba nahabag sa bayan Pilipinos? Ang ating mga kababayan Pilipino to, kung meron kang anak na babae, yung araw pang nakaraan, siya ay inisip ng bata, pinasa. Bakit? Dahil kung ano ang buhay ng sa Pilipinas, na itinatak sa ating pag-iisip,
nanay, naghirap ng ilang taon, mas binibigyan natin ng halaga. Okay lang yun, nabigyan ng halaga ang asawa ka na. Pero number one, dapat si nanay. Tatawag ka, hello, tawag ka na to. Ngunit kailangan bukal sa kalooban mo. Bukal sa kalooban mo, naintindihan mo, naunawaan mo. Pagkatapos mo itong tanggapin, saka ka naman mag-aral ng susunod. Huwag ka agad, gusto mo lahat malaman mo. Dahan-dahan dahil meron tayong trabaho. Huwag mong hayaan ang inyong trabaho. Dahil kailangan natin ang trabaho. Sabi ka, alas mo lang tala, painabang ang kapanisang, huwag inabang ang sa pamagitan lamang po ng pagsaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah at si Propeta Muhammad SAW ang huling propeta at si Jesus manunong ang kapayapaan ay ang huling propeta at dakilang propeta ni Allah para sa mga Israel. Dahil hindi po tayo matatawag na mananampalataya kung hindi po natin mamahalin si Jesus at si Maria ang lahat ng mga propeta. Dahil ang propetang si Jesus po, siya po ang nagpaliwanag sa pagdating ng huling propeta na si Teodoro Presingano Jr. Teodoro Presingano Jr. Ito po, masyaallah. Masyaallah. Ito kayo, check out. Kayo po muna ang sasagot. Ano po ang pagkakaiba ng Biblia sa Quran? Ang Biblia po, lingid sa inyong kalaman, ay hindi lumabas sa panahon ni Jesus Christ. Kung titignan po natin sa dictionary, ang kahulugan ng tinatawag na Biblia, dahil makikita ninyo na ang Biblia ay nasa pabalatama, wala sa loob at wala sa panghuling pabala. Bakit po nakalagay Holy Bible? Anong ibig sabihin ng salitang Biblia? Kung titignan po natin sa dictionary, sa sinabi ko, ang nakalagay po doon, Bible is a compilation of books. May pinanggalingan pang mga libro ang Biblia. Pero sa pinakamadaling kahulugan, nakalagay po sa dictionary, ang Biblia ay book. Ay small book. So kung ang inyong mga ikama ngayon ay yung pambuklit, Biblia rin po yan. Yan po ay galing sa Hebrew, sa Greek words na tinatawag na Biblios. Sa Latin ay Biblia at sa English ay Bible. Pagkakaroon ng iba na ang Biblia ay nasulat sa panahon ni Jesus Christ, hindi po. Bakit tinawag na compilation of books? Ito po ay naganap sa panahon 325 years na wala na si Jesus Christ. Naganap ang pagsulat ng Biblia doon sa tinatawag na Council of Nicaea, the Nicene Council. Sino mang buhari, sino mang seminarista, sino mang obispo, kardinal, at kahit si Papa Benedict XVI, alam po nila kung ano ang ibig sabihin ng Council of Nicaea at inimbitahan niya ang mga gospeler dito sa palibot ng Middle East. 381 na mga obispo at mga mangangaral ang dumating at sila ay nakaipon ng humigit ng hindi bababa sa 5,000 gospel. Wala pong dalawang magkatulad. Magkakaiba lahat yun. 5,000 different gospel. Kaya po ang Biblia ng Romano Katoliko ay 73 books, Old in New Testament. Saan galing yun? Bakit nagkaipon ng 73? Kumuha ng kaunti, inilagay dito. Kumuha ng kaunti, nilagay dito. Galing sa 5,000 gospel. Ng araw ng paghuhukom at sino ang maliligtas? Napakagandang katanungan po nito na kung saan tinatanong ang mga Muslim kung naniniwala ba ang Muslim ng araw ng paghuhukom at sino ang maliligtas. Kaming mga Muslim po, isa po sa haligi ng doktrina ng pananampalatayang Islam na kailangan niyang panghawakan. Dahil kung hindi niya ito panghawakan, walang kaguluhan ang lahat ng paniniwala o gawa. Kahit naniniwala ka ba na tamang yung Diyos, sino yung propeta, nagdarasal ka ng kung ano man yung utos na pagdarasal, nagbibigay na ka ng kawang gawa, pero hindi ka naniniwala sa araw ng
paghuhukom, anong kwenta ng buhay? Bakit? Lahat ng bagay nito ay papunta po sa paghuhukom. So kami mga Muslim po, kami po isa sa haligi ng pananampalatayang Islam o arkanul iman, yung pananampalatayang paniniwala sa mga paniniwala sa Diyos, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa lahat ng kasulatan, paniniwala sa lahat ng propeta at sugo, at paniniwala sa araw ng paghuhukom. Kami mga Muslim po ay naniniwala po sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, dito po natin malalaman kung yung tinatawag na Yawmul Akhir, dito po mababayaran ng bawat tao o malalaman ng tao kung ano ang kainan ng kanyang buhay. Pangalawa, sino po ba ang maliligtas? Ang tanong niya dito, sino ang maliligtas? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi mismo ng Diyos, maging sa lahat ng kasulatan, sa panahon ni Moises, may batas. Iba ang batas sa panahon ni Moises, ni Noah, ni Abraham. Sa panahon ni Jesus Christ, yung kanilang kapayapaan, ang maliligtas sa panahon ni Jesus Christ, ito, meron pa pong nakitira. Kailangan malaman ito, dahil ito po ang kailangan na malaman ng lahat ng tao. Sa kapanahonan po niya, ito po pinangangawakan ng mga tao. Ano po? Mababasa niyo po sa John 17 verse 3. Ang sabi ni Jesus, mananong kapayapaan, si Jesus mismo ang nagsabi, sapagkat siya po ay sugo. Ibig sabihin ng sugo, ito po ang tagapagpaliwanag at tagapagdala ng mensahe. Ano yung mensahe? Ang mensahe ng kaligtasan. Ano sabi ni Jesus? And this is eternal life. At ito ang buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Ano po ba ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Kaligtasan, kabilang buhay, either ibig sabihin paraiso. Hindi yung impyerno kasi buhay na walang hanggan. Either paraiso o impyerno, pero ang tinutukoy ay paraiso. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka. Ang ka ba ay 2, 3, 4. Pag sinabing ka, ikaw. 1. Ibig sabihin ng ka, ikaw, iisa. Na makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay. Ang Diyos ay iisa at ako'y iyong sinugo si Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, sa panahon ni Jesus manong kapayapaan, ang kaligtasan para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan kilalanin mo ang nag-iisang Diyos na tunay. Iisa lamang, ibig sabihin, walang katulad, walang kagaya, walang hanggan. Hindi katulad ng Espiritu, hindi katulad ng tao, hindi katulad ng hayop, hindi nanganganak, sapagkat pag manganak ang Diyos, ay meron na pong katulad. Dahil may kailangan at may pagnanasa. So ang Diyos ay walang katulad ng pagnanasa ng anumang kanyang nilikha. At hindi pwedeng ipanganak, sapagkat ang Diyos ay hindi magkakasya sa mundong ito. Hindi nararapat sa Diyos ang ganung katangian, sapagkat siya po ay walang hanggan, makapangyarihan. Hindi pwede ng Diyos ay sasabihin mong, ay, isang spirito, isang tao. Hindi po maaari mga kapatid, mga kabayan. Sapagkat, example, bibigyan ko kayo ng example. Ang aking sasabihin, sundin niyo po ang aking sasabihin ng bukal sa inyong kalooban. Yung hindi po niya naintindihan, huwag niya pong basa-basa iangat ang kanyang daliri. Gusto kong magtanong po siya para mas malinaw sa kanya. Ayaw ko pong yumakap kayo sa Islam na meron pong gusto pa niyong itanong. Ang kailangan po dito, yung naunawaan niya. At huwag niyong pahirapan ang inyong sarili. Dahil tayo po ay binigyan ng kagana ng Diyos. Okay, sabayan niyo po ako. Sa wikang Arabic at Tagalogin po natin. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu Isa ibnu Maryam wa rasuluh wa asyhadu al-jannah haqqun wa asyhadu an-naru haqqun
Tagalogin po natin. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah, ang melikha ng lahat ng bagay, na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay ang huling propeta at sugo ni Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay dakilang propeta at mamahalin natin ng higit sa ating buhay. At ako'y sumasaksi ng paraiso ay totoo. At ako'y sumasaksi ng impyerno ay totoo. At ako'y sumasaksi na kung kasinungalingan ito ay sa amin ang kaparusahan. At kung kami nagsasabi ng katotohanan ay mapapasa atin ang katotohanan, sapagkat ang Diyos ang nakakalam at ang puso ng tao ay tanging ang Diyos lamang ang nakakalam. Takbir! Kayo po ay mga ganap ng mananampalataya, mga kababayan. So yun po ay susi pa po lamang, susi po, umpisa po yun ng yung susi. Ingatan niyo po yung susi ninyo. Kayo po ay mga tinatawag na mga bagong silang na sanggol. Kahit tinatawag nilang, kung may tinatawag na born again, ito po ang tunay na born again. Sapagkat kayo po ay mga bagong silang na sanggol na walang bahid kasalanan. Kaya ingatan niyo po ang inyong mga sarili na kung may mga gusto kayong malaman, huwag niyo pong kalimutan na kami po ay tanungin o yung mga muslim dito. Patuloy po rin po kayong mag-aral ng dahan-dahan ng kapatid mga kababayan. Huwag niyo pong mababayan ang inyong mga trabaho. At sa pag-aaral niyo, kailangan natin mag-aral para matulungan natin ang ating mga magulang, ang ating mga masabuhay at ating bayang Pilipinas. So kung nag-solicit po sa inyong lahat at naway ito palagi niya lahat, huwag niyo pong kalimutan din ang sabang po kami sa inyong darasan. Panalangin niyo po na kami ay patawarin din sa aming mga kasalanan kapag kami ay tao nito hindi tayo nagkakasala. Dahil kung hindi po tayo nagkakasala, kung katulad po tayo ng espiritu na mga tinatawag na kami, hindi po tayo kailangan sa mundo nito. So, naway sa amin po kami sa darasan nila, patawarin po kami sa aming mga kasalanan kapag kayo po ay mga walang bahid kasalanan yung mga sumakasilakan. Yung mga hindi sumaksi po, ay meron pa po silang magkakataon na malaman po ang katotohanan. So, yakot po natin yung mga ano natin dito at sabayan na rin natin yung mga kasalang naman. Si Kubenso po ay bago natin kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang susunod po, isa rin pong dito si Rodolfo Rine. Nanalo po ang ating kapatid na si Rodolfo Rine ng isang dry iron dam. 1 year warranty. Congratulations po, akong kapatid. Yan po ay matibay. 1 year warranty. Matagal yan. Yes, congratulations sa ating kapatid. Manny Ray Naparan. Manny Naparan. Nanalo po ng isang iPhone. Siya po ay bakal ng kapatid sa pananampalatayang Islam. Congratulations po. Mashallah, mashallah. Yes, po. Next po, si Haji Manuel. Yes, si Haji Manuel. Kasama sa lumakat sa Islam. At sa mga kapatid sa lumakat sa Islam, Dati ka ng Muslim ba? Haji ang pangalan mo. mashallah. Ngayon po ay lumakat na siya sa Islam. Wow, Ang pangalan mo lang, Haji. Ano mo si Haji Alejandro? sa pangalan ng mashallah. Numero 63, si Mario 63. Mario Santos. Mario Santos. Wala na, may umuwi na. Akala ko umuwi na. Kaya may mga kasi ako ba yung Kasama ka si Martes na?
yung mga naging, napagdaanan natin, may mga demonyo doon. Yun, kasama ko sa pag-aral yan. Yun naman, hindi natin natatalakay yung mga nakapanahonan natin noon. Yes. Na naging demonyo. Yes. At saka sa kanubuyan eh, puro mabuti. Yes. Pwede po, magandang katanungan ito kabayan. Maraming salamat po. So, yung ating pong pagyakap sa Islam, yun po ang pinakamunang mahalaga na makilala natin ang Diyos at sino ang muling propeta. Yung tanong niya, kailangan gusto niyang malaman yung mga taong naging demonyo nung unang kapanahunan at ano yung nasa kasalukuyan. Tama po ba? Ano, kasama ko yan demonyo rin? Hindi kasi, kung nakarang panahon, may demonyo. Yes. Ano ang tatalakayin? Pati yung mga demonyo rin ngayon. Opo. Tatalakayin natin, tatalakayin natin. Okay po yun. Hindi na po natin masyadong papayin. Ano na yun? Kailangan ko nila sa kapalitan. Hindi po tayo pwedeng magbigay ng isang puro-puro na sarili natin pag-iisip lamang. So, tatlo po ang nilikha ng Diyos. Ano po ang itong tatlo na ito? Una po, nilikha niyang mga anghel na mga espiritu. At walang ginawa ang mga anghel kundi gumawa lamang ng kabutihan, pagsunod sa Diyos. Pangalawa, nilikha niya yung mga jinn. Pangalawang grupo ng espiritu. Hindi ito mga anghel. Ito ay grupo na pinanggalingan ni Satanas o Lucifer ang kanyang pangalan. O anumang tawag sa kanya. Ito, dito nanggaling ang mga demonyo. Ibig sabihin, may mga espiritu na mabubuti rin. Bagamat hindi natin nakikita, sila po ang iba ay nananampalataya. Yung iba po ay gumagawa ng kasamaan. Kaya sila ay tinawag ng mga demonyo. Demonyo po sila, pero hindi po sila tao. At yung tao po, nagiging demonyo lamang po sila dahil sa asal nilang asal demonyo. Pero hindi po siya demonyo. Dahil sa asal lang po, may mga, yung asal ng isang demonyo, yung pag-ugali ng isang demonyo na ginaya ng isang tao, nagkaroon po siya ng asal demonyo. Pero hindi po siya naging demonyo dahil siya po ay tao. So wala pong tao na magiging demonyo. Ibig sabihin, direct naging demonyo. Sapat maging ang mga demonyo po ay pinaparusahan po sa impyerno. Na ang inakala natin ng demonyo, ang siyang nagbabantay sa mga pinaparusahan, hindi po. Dahil ang demonyo man po ay pinaparusahan din. Ang bantay po ng paraiso o ng impyerno ay mga anghel po. Kasama po sa pinaparusahan ay ang mga demonyong espiritu at ang mga taong nag-asal demonyo. Sino itong nag-asal demonyo? Yung mga taong mahilig pumatay ng tao na walang tamang katwiran. Mga taong nagbebenta ng shabu na inililigaw ang mga tao. Mga taong nagbebenta ng alak na sinisira ang kanilang pag-iisip. At mga taong walang ginawa kung hindi magsugal at ano pa mang ibang mga gawain. Marami pong kademonyo ang ginagawa ang tao. Ngunit ito po ay mayroong kapatawaran ang Diyos. Dahil ang pinakamalaking kasalanan na hindi mapapatawad kapag inabutan ng kamatayan, yung sumamba po tayo sa ibang Diyos-Diyosan maliban pa kay Allah. Katulad ni Jesus, kapag sinamba natin siya, tulad na pag inabutan tayo ng kamatayan, tayo po ay papunta sa impyerno. So na yun, naging malina po mga kapatid po. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ano lang po, bakit may pinagbawal na pagkain sa Islam, specific sa baboy? Okay po, maraming salamat po. Kung paunahin natin si Sheikh Daud sa kasagutan na ito, sa pagkakyan po ay pagkain. Sangayon po sa mga pansariling pangangatuwiran ng iba, bakit pa nilikha ang baboy kung ipagbabawal din? Yun ang pinaka-katanungan. Sa ganun pong pangyayari, una, huwag natin i-label ang isip natin o ang katuwiran natin sa isip ng tagapaglikha. Tagapaglikha po yun. Siya ang nakakaalam kung dapat niyang pagbawal o hindi ang isang bagay. Bilang alipin, wala tayong gagawin kundi sumunod. At sa Leviticus, sa Old Testament, bawal kumain ng laman ng hayop na yan, ni hawakan. Yan ay karumal-dumal sa inyo. Hawakan, kainin, karumal-dumal. Bakit kayo kumain ng baboy? Sino ang nagpaintulot sa inyo na pwede nang kainin yan? Kung ang magiging katuwiran lamang natin,
ay pinaparehas natin yung level ng isip natin sa ating tagapaglikha, kini-question natin, hindi dapat yan nilikha kung ipagbabawalin lang. Bumalik po tayo sandali sa pangyayari sa paraiso. Ang sabi ng tagapaglikha, ang lahat ng mga prutas dito o punong kahoy, pwede niyong kainin ang bunga. Maliban sa punong ito, huwag kayong lalapit. Bakit ba nilikha yung prutas na yun kung ipagbabawalin lang? Sapagkat yun ay kasangkapan para suriin ang tao na pinakaunang tao sa paraiso. Kung marunong silang sumunod o hindi. Ang baboy ay nilikha sa mundo para suriin kung tayo marunong sumunod o hindi. Walang pinag-iba yun. Ang baboy, kabayan, mga kapatid, paliguan mo man yan araw-araw. Lagyan mo man yan ng pabango. Kulangguan mo man yan. Ano yun? O baboy pa rin. Bakit kinakain natin? Lalo pa kung ang nagluto ay hindi nyo gusto. Ano bang luto ito? Lutong baboy naman pagkakaluto nito. Pati luto, baboy pa rin eh. Ayun niluto niya yung baboy din. So hindi po tayo dapat na mag-isip ng gano'n. Hindi lahat ng bagay na nilikha ng tagapaglikha ay pwede natin na kainin. Mayroon pong nilikha na bagay, pero ipinagbabawal niya para tayo ay subukin kung marunong tayo sumunod o hindi. Doon pa lang sa pagkain ng baboy, bagsak na tayo. Paano yung ibang bagay natin? Okay na po. So kung meron pong hindi dapat kumain, hindi po kami mga Muslim. Una po kayong lahat sapagkat nasa inyong Biblia at nasa Quran din.